Noong 1970, si Elena ay isang ina ng dalawang bata na nakatira sa isang maliit na bahay malapit sa Balete Drive. Asawa niya, ang isang mangingisda na bihira umuwi, kaya siya na lamang ang nag-aalaga sa kanyang mga anak, sina Miguel at Ana. Isang araw ng malakas na bagyo, baha ang buong lugar at hindi makalabas ng bahay ang pamilya. Nahumupa na ang ulan. Nagpasya si Elena na dalhin ang kanyang mga anak papunta sa bahay ng kanyang kapatid na nakatira sa kabilang dako ng daan. Habang naglalakad sila sa baha, biglang lumakas ang agos ng tubig at hinila ang kanyang mga anak palayo sa kanya. Sinundan niya sila hanggang maabot ang gitna ng Balete Drive, ngunit hindi na niya sila makita sa kadiliman at baha. Nang magliwanag na, natagpuan ng mga kapitbahay ang katawan ni Elena na nakaiga sa tabi ng isang Balete Drive, nakasuot ng puting damit at ang hawak na dalawang mantika na ang regalo niya sa kanyang mga anak. Ang bata ay hindi na natagpuan at pinaniwalaan na nalunod sila sa baha. Mula noon, ang multo ni Elena ay lumalabas tuwing umuulan o kapag may baha sa lugar. Makikita siyang naglalakad sa baha, tumatawag ng pangalan ng kanyang mga anak. Miguel, Ana, halika na, uuwi na tayo. Minsan ay nakikita pa siya na hawak ang walang laman na kamay. Parang hinahawakan pa rin ang kanyang mga anak. May mga nagsasabing tinutulungan niya pa ang mga taong nalulunod sa baha at binabalaan ang mga tao na umuwi na kapag nararamdaman nilang lumalakas ang ulan. Ang ilang mga residente ay nagsasabing minsan ay nakakita sila ng dalawang maliit na mga bata na kasama ni Elena na naglalaro sa tabi ng Balete Drive. Baka ito na ang multo ng kanyang mga anak na hindi pa umuwi. Mula noon, umuwi na ang mga tao kapag lumalakas na ang ragasa ng ulan, lalong-lalo na kapag may bagyo. Natatakot na silang lumabas. Natatakot na rin silang maligo ng ulan at pumunta sa ilog at gumawa ng kahit ano para din sa kanilang kaligtasan. Kaya binabalaan ang mga residente na huwag nang lumabas kapag may bagyo o may ulan, magpaparating man o wala. Kaya ang lahat ay pinag-iingat, bawat oras, bawat minuto o bawat segundo, bawat araw, bawat taon, bawat month. Mag-iingat lahat pagpaparating, lalong-lalo na sa kabundukan at sa karagatan. Maraming mangyayari kapag may bagyo. Mag-ingat ang bawat isa.